Okay, so balik na tayo sa tutorial natin. So, yung tutorial natin, sa function na tayo. So, basahin natin yung definition ng function, tapos dun tayo sa tutorial natin. So, yung function, so, it's a block of which only run when it's called. You can pass the data as parameter into a function. Function are used to perform certain action and they're important to reusing code. So, kung may experience sa programming language, so, pag gusto natin gumawa ng program na pwede nating gamitin ng paulit-ulit, so, function ang solution doon. So, basically, i-run natin yung program na to ng paulit-ulit. Ang gagamitin lang natin itong function na to. So, yung example natin, gawa tayo ng function na void function. Ibig sabihin, pag void, so, sa iba pa sa next tutorial, so explain ko yung more on a void. So, pwede rin explain ko na rin ngayon. So, yung void, ano ibig sabihin, yung function walang i-return na value. So, ipiprint lang niya to. Ayun lang yung gagawin niya. So, pag niram mo to, ipiprint niya lang tong program to. So, I just got executed. Kasi pag niran natin sa main ng 3 beses, ito ba, ni-reuse natin yung function. So, ilang beses natin ginamit. Pero wala tayong nire-return kasi void function sa. So, pag katulad ng main, di ba, yung main natin, i-return natin ng 0. So, ba't natin i-return ng 0 yung main? Kasi kapag 1, sabihin may error sa code natin. So, yung main kapag niran, dapat ang ibabalik niya 0 or 1. So, kung alam niyo na to, ito yung programming. So, pag may error, 1 ang ibabalik niya. Kapag wala, 0. So, ayun yung ibig sabihin ng return 0 sa main natin. So, ayun. Yung function na kung gusto yung gumawa ng program na pwedeng paulit-ulit, function ang solution doon. So, kapag void, wala tayong i-return. Okay, so, ayun yung natin, program natin na void function. So, okay, so, next natin tutorial, function parameter or next, doon na tayo sa next tutorial natin.